Binaha ata tayo. Binaha. Ayusin ko muna, ha? Pero lakas kasi ng ulan, baka bumaha na naman. Pero ang dito sa pangyayari po ngayon sa Senado, ano po ba ang dapat na maunawa? Kasi ang daming, lumulutang na mga tanong ngayon. Ano ang mangyayari sa susunod? Kasi sa pagsasalita po ng Senate President niyo, parang ang kinomentaryuhan niya ay ang mga miyembro ng Kamara de Representante. Samantalang yung dalawang senador na nabanggit po kasama niyo sa Senado, parang tahimik po siya doon sa punto na yon, Sen. Hindi lang yun. Kasi nakita mo naman ang mainstream media. Opo. Nung nagsalita yung Diskaya at binanggit yung mga 17, ito wala akong sinasabi, binanggit lang. Opo. Hanggang doon lang tayo, binanggit. Depende na kung saan anong kapupuntahan ng pagdinig na ito. Pero maliwanag na nagbanggit siya ng 17 pangalan. Opo. O tingnan mo yung mainstream media. Hindi naman hindi masyadong kinagat yun eh. Pero nagsalita yung Hernandez at binanggit yung dalawang senador, sumambulat ka agad eh. Ganun ba? Ngayon, ang pinagtataka ko naman sa panig ng aming leader, ako naman kayo rin naman siguro napapansin ninyo eh. Pagka yung Diskaya ang nagsasalita, ayaw niyang paniwalaan. Pagka naman yung nagsalita yung Hernandez, paniwalang-paniwala. So lahat ng mga witnesses doon, mas pinaniniwalaan niya kaysa witnesses na ipinundar natin dito sa Blue Ribbon Committee. Hindi mo ba nakikita yung kabalintunaan dyan? Dapat sana nabahala siya sapagkat binanggit ang dalawa sa kasama namin. Pero wala kaming makita na Kumo ba hindi nabanggit, halimbawa, walang nabanggit na gusto ba niya, si Diskaya nagbanggit din ng senador, ganun ba? Bakit magugustuhin niya yun? Siya yung Senate President. Nakuha mo ba yun? Tama, dagdagan mo pa na yung Diskaya talaga namang kalabang politika ng kanyang pamangkin. Sana yung ganong mga pagbibigay niya ng komento, kakitaan sana siya ng pagiging objective sana. Dito maliwanag na may kinikilingan na siya. Hindi nagiging mabuti, lalong-lalo sa mga kababayan natin. Palagi ko sinasabi, huwag mong uusgahan ang katalinuhan ng mamamayan. Alam nila eh. Pumunta ka sa social media at tingnan mo kung anong sinasabi nila. Sinong nasisira ngayon? Sinong napupulaan? Yung Senado. Ngayon, kung sa sinasabi niya na dissatisfied ang mga kasama ko doon sa pamamaraan ng aking pagganap ng tungkulin ko sa inquiry, sino-sino sila? Sabi niya, mali ang direksyon. Sabihin niya kung anong direksyon ang pupuntahan namin. Ilaban niya. Kung sakaling mas tama yung direksyon niya, sabihin niya. Dapat ganun. Hindi naman niya sinabi, saan ba papunta yung gusto mong, ganito sana ang gusto namin direksyon. Wala naman eh. Oo nga, kasi ang lumalita lang, para daw, hindi ko, tama ba yung pagkakala, na para bagang may iniiwasan daw kayo ng mga tao mabanggit, kundi, anong gusto niyang mangyari? Dadagdagan ko yung sworn statement ng Diskaya? Mas mali naman yun. Binigay niya sa akin yun eh. Dadagdagan ko. Bakit siya mag-i-insinuate na inedit yun? Mabigat na paratang yun eh. Baka hindi niya mapatunayan yun. Baka kung tawagin ko halimbawa, sino sa mga kawani ng Blue Ribbon Committee ang nagsabi sa'yo na inedit yan? Nabalitaan niya raw. Sino nga? Alam nga naman, dagdagan ko yun, maglalagay ako ng, hindi natin pwedeng gawin yun. Ang totoo niyan, sinabi ko nga at uulitin ko ngayon. Nung magpahayag sila sa magitan ng emissary nila na gusto nga nilang magtapat at makatulong sa pagdinig, kinailangan ko na utusan yung emissary, pwede bang gumawa siya ng kahit na sa sarili niyang handwritten note, na may kagustuhan siya talaga na magsabi ng totoo at kung bakit niya gagawin. Sumulat siya sa akin at nasa akin ang note nila. Doon ko lamang pinasimulan, sige, gumawa na kayo. Sapagkat protektado na ako, malinaw na silang may kagustuhan, walang pumilit sa kanila, hindi ko sila in-encourage. Bagaman, finload ko yon. Pero walang pamimilit, pinload ko. Ngayon, kinagat nila yon.
O bakit naman sasabihin mo ngayon na may butas yan? Oho. Hindi ka panipaniwala yung kanila. Dahil ba pamangkin mo ang kalaban niya sa politika? Kasi kung ako ang Senate President, hindi ako magsasalita eh. Magiging neutral ako sa bahagi na yon sapagkat mapupulaan ako ng tao eh. Opo. Well, okay, tayo naman sana in fairness kay Mayor Vico, no. Wala naman tayong nabanggit nyo lamang 'yon dahil nga doon sa nangyari sa pagdinig naman sa Kamara de Representante. Kasi nga doon napupunta yung usapin. Pagka doon ang nanggaling yung testimony, yun ang kinakatigan niya. Yun ang binibigay niya ng credence. O lahat ng ginawa namin sa Blue Ribbon Committee, may butas. Hindi ka panipaniwala. Mali ang direksyon. Ay, nako. Anyway, sige po. Mayroon bang pumasok na